Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon, ang ating usapin ay yung paano labanan ang homesick, yung kalungkutan, yung bored na sinasabi nila. Talaga pong napakahirap yung mga ganun na sitwasyon. Lalong-lalo na kapag first time kang mag-abroad, talagang yan ang mararanasan natin. Kapag hindi mo nakayanan yan, ayan, siguradong hindi ka magsusurvive dito sa abroad. Puro abroad na lang po yung pinag-uusapan natin. Kasi nga, nandito ako sa abroad, sinishare ko rin po sa inyo kung ano yung mga nararanasan dito, nararanasan ko, nararanasan natin lahat. Siguro naman, dumaan tayo sa ganyan na sitwasyon. Talagang napakahirap. Lalong-lalo na sa mga magulang dyan. Iiwanan natin ang ating mga anak para lang naibigay yung kanilang mga pangangailangan. Yung iba dyan, yung mga anak nila maliliit pa, iiwanan nila, talagang di ba napakasakit. At yung mga iba naman dyan, katulad ko na may pamilya na rin, may mga anak na rin, na yung mga nararanasan natin na kasiyahan na magkakasama tayo, dahil nga sa pangarap natin ay iwaglit natin muna yan para sa ating pangarap. Mag-abroad tayo para ibigay sa kanila yung kanilang mga pangangailangan sa ating mga anak. At nangangako din tayo sa ating mga magulang na sa kanila ding pagsisikap, sa kanilang mga tiis na pinag-aral ka para maisukli din sa kanila yung ginhawa na uh, ninanamnam nila at pinapangarap para sa kanilang mga anak. Di ba po? Ganun yung mga ano natin, yung kaya nag-abroad tayo. Yun yung mga iniisip natin para sa kanila. So guys, pag nandito ka na, ang kalaban mo dito ay homesick, yung matinding kalungkutan. Kaya ang idea ko lang o uh, tips na isi-share ko sa inyo para maiwasan ito. Siyempre, dinanas ko rin ito at isi-share ko rin para sa inyo rin at alam nyo rin kung ano yung gagawin natin. So, unang-unang guys, kapag nandito ka na, hindi mo alam at hindi mo kilala yung mga pupuntahan mo, mga taong makakasalamuha mo, mga grupo mo, o yung mga katrabaho mo, o lalo-lalo na yung mga katulong dyan. Isipin ninyo, guys, nag-abroad kayo para sa pangarap ninyo. Magtitiis kayo, magtsatsaga kayo, magsipag. Ayan, ganun lang ang isipin ninyo para mawala ang inyong homesick, mawala ang inyong kalungkutan. Basta yung determinasyon mo, yung pangarap mo, yun ang laging iisipin mo sa mga anak mo na meron kang pangarap na makatapos sila. Basta lakasan mo ang loob mo. Huwag mong isipin yung mga nararamdaman natin minsan, yung puso natin, yung kaisipan natin nandoon sa Pilipinas. Dahil mahina tayo, iiyak na lang tayo hanggang sa mawala na tayo ng gana at kumbaga gusto natin umuwi. Alam nyo guys, nandito na tayo. Kailangan pangatawanin na natin para tayo mga sundalo. Kailangan sa sundalo, kailangan matapang ka, mataktik ka, masipag, at siyempre malakas din ang loob. Yun ang kailangan natin dito. Kapag nag-abroad ka, kailangan lalo-lalo na kapag ikaw mahina, ayan, talagang iisipin mo na lang na umuwi. Paano na yung pangarap mo?
Kaya nga pumunta tayo dito para magtrabaho. At alam naman din natin dito, hindi basta-basta, lalong-lalo na sa ating mga trabaho. Kapag ang in-applyan mo ay kadama o katulong na sinasabi nila, huwag kang mag-expect na ikay maginhawa ang buhay mo dito. Siyempre katulong ka, kumilos ka. As in, katulong. Talagang napakahirap po. Lalo-lalo na kapag darating na yung, lalo na dito tayo sa Middle East. Nandiyan kayo sa Middle East. Yung mga katulong dyan, yung mga sasapit ang mga okasyon nila, yun ay napakahirap po talaga. Lalo na yung Eid at saka yung Ramadan. Yan po ang inaayawan ng mga katulong dahil po nakakapagod po yan. Gigising ka ng madaling araw, mapupuyat ka, wala kang tulog, lalo na sa gabi. Dahil sa gabi, dyan po sila gumagala at sa umaga, doon po sila natutulog. Kaya ikaw, nakatulong, kung ano yung paggawa nila sa iyo ay kailangan gawin mo. Dahil pinapasahod ka nila, kailangan sulitin mo yon. At kapag hindi mo nagawa yon, anong mangyayari sa iyo, lalo na kung ang amo mo ay salbahe, talagang mamatratuhin ka. Hindi ka papakainin, hindi ka papasahurin ng maayos, lang na yung trabaho mo hindi mo inayos. Ganun ang buhay dito at ganyan ang mga ugali ng mga Arabo dito. Kaya sa mga nandyan na yung mga naka-experience na alam din nila yung sinasabi ko. Kahit ako hindi ako kadama, ano lang po ako dito, yung technician, at alam ko rin po yung mga buhay-buhay ninyo dahil meron din po mga kaibigan na naghihingi ng uh, advice sa akin. Kaya nga nalalaman ko kung ano yung mga nararamdaman ninyo, kung ano yung mga buhay-buhay ninyo. At dyan naman sa mga katulad ko, ayan, mahirap din para sa amin yung ganyan na sitwasyon. Yung malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Ang iisipin mo na lang yung maging determinasyon ka, yung pangarap mo sa pamilya mo, yung maging malakas ka para ibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. Kailangan libangin mo rin yung sarili mo. Hindi yung kapag nandito ka na, akala mo, parang yung hindi katulad na nandun tayo sa Pilipinas, guys. Kasi ang buhay natin dito, as an OFW, workers tayo dito, magtatrabaho tayo, hindi tayo magsasaya. Kaya kung ano man yung nararamdaman niyo o yung ah, mga problemas, lalo-lalo na sa ating trabaho, kailangan maging matatag tayo lalo na sa ating mga kasama, mga kagrupo o mga kasama sa trabaho. Mahirap din po yung kailangan makisama din tayo para tumagal tayo dito sa abroad. Kung ano man mga nagagawa natin, mga kasiyahan, gawin natin. Halimbawa, kung maluwag ang pasilidad ninyo, meron kayong mga playground dyan, ayan, libangin ninyo yung sarili nyo, maglaro kayo kung ano man ang gusto nyong laruin, yung basketball, ayan, marunong kayo, may volleyball dyan, o kung meron kayong mga kaibigan na nagyayaya sa inyo, maki-join kayo para kahit man lang sa ilang araw o isang araw na kasiyahan na ngayon makalimot kayo. Ganun po ang gawin ninyo. Huwag po kayong mag-isa kasi po kapag nag-iisa kayo, mag-iisip kayo, malulungkot kayo, magiging balisa kayo kung ano yung iniisip niyo yung mga problema ninyo sa Pilipinas. Kailangan maki-join kayo, makisalamuha kayo sa tao para kahit na papaano ay malimutan ninyo ang mga problema na yan. Kalimutan mo na ang mga problema dahil araw-araw naman nandyan yan. Wala naman tao na walang problema. Ang kailangan lang natin ay resolbahan natin yan, guys. Talaga pong yan, ang sinasabi dito sa abroad, ang kalaban natin dito ay homesick. Yung kalungkutan. Kailangan yung homesick na yun ay labanan natin para magtagal tayo dito. Yun lang po yung sinasabi kong
tips o idea sa mga sinasabi ko o pinapalabas ko dito sa aking vlogs. At isa pa guys, tayo rin naman ang magbibigay ng kasiyahan sa ating sarili kung paano tayo maging masaya. At sa atin din naman kung paano tayo magiging malungkot. Kasi kung iisipin natin yung buhay-buhay natin, talaga pong malulungkot tayo, mahuhomesick tayo. Huwag natin munang isipin yan. Ang isipin natin dito, nandito tayo para kumita, para ibigay yung mga pangangailangan ng ating pamilya. Hindi tayo pumunta rito na magsaya o pumunta tayo kung ano man mga ginagawa natin na malaya tayo sa Pilipinas. Hindi po. May mga bansa po na talagang hindi natin magagawa, lalo na kapag palainom ka dito sa abroad, lalo na dito sa Middle East, bawal po ang alak. Okay lang po yung bisyo, yung paninigarilyo, free naman po yan. Pero ang alak ay isa pong napaka-restricted na ano yan. Bawal po talaga kapag nahuli kayo, umiinom kayo yan. Talagang, ayan, makakasuhan kayo. Pwede nyo namang gawin yan na meron naman mga naiinom na walang alcohol. Kung gusto niyo talagang uminom ng gano'n na alak, mayroon naman nabibili sa tindahan na walang alcohol. At pagtiisin niyo rin naman din kasi nag-abroad tayo dito, talagang sakripisyo, tiis para maibigay yung mga pangangailangan ng ating pamilya. Ganun po. At saka ako, isa pa rin ang tips ko sa inyo, kung gusto niyo talagang mawala yung mga kalungkutan ninyo, yung boring ninyo sa buhay, o na-homesick kayo, kung marunong kayong katulad nito ng ginagawa ko, ayan, dahil dito sa kumpanya ko, isa ko rin din na Pilipino, ang nagagawa ko lang po yung libangan din ang sarili ko. Bukod sa mga trabaho ko, ayan, nagba-vlogs ako, sinishare ko rin po yung mga nararanasan ko, yung mga ginagawa ko dito sa araw-araw, sa trabaho ko, yung mga pa-travel ako. Nag-i-enjoy na rin po ako sa trabaho ko at sa travel ko. Ginagawa ko, binablogs ko, binibideo ko, tapos pinapanood ko. Yun, nagiging masaya na rin ako dahil dun sa mga buhay-buhay ko dito at isinishare ko sa inyo. Dahil marunong ako magluto, ayan, nagluluto ako para sinishare ko sa inyo yung mga recipe na alam ko, at sa inyong nanonood, yung mga hindi marunong magluto, lalo dito sa abroad. Ang hirap na wala kang alam. Kailangan marami ka rin alam at marami ka rin taktika. Lalo-lalo na sa pagluluto, sa kinakain natin. Yun po yung ginagawa ko para mawala yung isa pang homesick. Alam mo na ba? Tsaka kapag nalulungkot ka ganyan, open naman tayo, di ba? Meron tayong mga Facebook, meron tayong Messenger, may imo tayo. Tumawag tayo sa ating pamilya para kahit nasa panandalian lang ay malimutan natin yung mga problema at yung mga homesick na sinasabi nila. Yun ang kailangan natin paglabanan talaga, guys. So guys, ayan, senior ko na lahat yung mga nalalaman ko sa mga manunood dyan. Sana naman na ano ba yun? Na pati ako nawawala. I mean, yung meron kayong napulot na ideya na labanan ang kalungkutan. Ganun po, lahat tayo dumadaan sa ganyan. Ang kailangan lang natin yung labanan. Dahil yan naman ay napakadali lamang yan. Kaya isipin mo na lang yung pangarap mo, yung determinasyon mo, yung pangarap mo sa pamilya mo, maibigay yung kanilang lahat ng pangangailangan. Maging masipag ka, matiisin, matyaga para sa atin na yan, makuha natin ang ating pangarap. Ganyan po. Ayan, maraming pong salamat sa inyong panonood. Dahil naibigay ko na naman ang aking oras.
at pinalabas sa inyo. Sana meron po kayong kapulutan dito sa vlogs ko, yung content na pinapalabas ko. Dahil sa atin naman, sa mga manonood dyan, hindi naman lahat ng mga content ay gusto natin. Meron po tayo kanya-kanyang kagustuhan. Yung iba, ginagawa nila yung content, yung pagpapaganda, ayan, yung makeup tutorial, yung pagkain, paano yung pagluluto, yung mga recipe, mga ingredients, yung sa ating mga kalusugan, yung pag-iwas ng mga pagkain na bawal sa atin, yan ang mga content nila. At saka, lalo na ngayon, gumagawa tayo ng account sa YouTube, ayan. Yan yung mga tutorial kung paano yung paggawa ng account at paano yung mga aparatos na dinadownload natin. Ganun po yung mga content natin. So yung content ko na to, halo-halo po yan. Kaya kayo na po ang bahala kung nagugustuhan ninyo itong mga pinapalabas ko. Okay guys, maraming salamat. Happy weekend po, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and hit the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. God bless po. Happy weekend. Enjoy watching po.